And yung potential future mga kapiksi, no, maaring maka-experience kayo ng toxicities dahil sa third party. Pwedeng ito yung nagiging dahilan if in case na hiwalay kayo ng person mo mga kapiksi, and if in case na pinapabalik mo siya sa buhay mo, this is going to be a hindrance. Parang ito yung nagiging balakid sa relationship nyo, especially if mayroong third party na involved dun sa relationship nyo. Third party can be anybody, pwedeng mistress or kabet, pwedeng barkada, tropa, masamang bisyo, pwedeng mga magulang, families na nag-o-oppose dun sa relationship nyo, trabaho, ganyan. Anybody can be a third party. Hello guys, hello Leo, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is story mo ba to? Ito isang timeless reading guys para sa Leo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Sa reading na to mga kapiksi, titingnan natin where you are right now, mga potential and challenges nyo, what you need to focus on, your past, present, future energy mga kapiksi, mga suggested approach, and yung potential future ng story na to guys. Okay, so shuffle ko yung cards, hanapin ko yung energy ng Leo. Eto, so Leo, kayo ay na-represent ng King of Wands sa ating spread mga kapiksi. Ito yung combination guys ng positive and negative energy, general reading lang. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. If in case naka-resonate kayo mga kapiksi, comment down below. Alright, so where you are right now mga kapiksi, this is love energy mga kapiksi. So for some of you guys, titingnan natin kung magiging positive or negative yung kalalagyan or takbo ng story na to, but this is more on your love life energy. Ibig sabihin, yung love life mo, yung focus ng iyong attention right now, okay? Yung focus ng iyong energy is more on sa relationship nyo mga kapiksi. So titingnan natin how this story will unfold. May magbabalik may magbabalik mga kapiksi, or you're trying to get your person back to your life. So yun yung focus ng energy nyo guys, okay? So yung fino-focus nyo right now is you're trying to do everything para maging ma-okay ulit yung relationship nyo ng iyong partner or specific person. You want to have him or her back in your life. And for some of you, parang you're also trying to manifest some kind of an apology from that person na that person in your life mga kapiksi. For some of you, there's a lot of disappointments, no? Regarding dito sa relationship na to, and the more na parang you're trying to win them back, the more na nadidisappoint kayo mga kapiksi. Alright? And right now, ang focus ng attention nyo is more dun sa negative kesa dun sa positive. That's why for some of you, nagiging challenge yung pagpapabalik nyo sa inyong person, because nakafocus kayo dun sa mga disappointments, sa mga frustrations, nakafocus kayo dun sa mga negative aspect ng relationship nyo. So, if in case na you're trying to win your ex back or your person back, dapat ang fino-focus nyo is yung positive side ng relationship, and yung positive side ng person nyo, and yung positive side ng sarili nyo in a relationship, para yun yung mag-manifest dun sa inyong 3D or sa inyong physical reality. So, ibig sabihin nito, you have to shift your focus mga kapiksi sa relationship, especially kung gusto nyo magkaroon ng harmonious relationship with this person, or pabalikin talaga siya sa buhay nyo. Kasi if ever man na bumalik sa'yo tong person na to, tapos ang focus ng attention mo is nasa negative energy pa rin, pwedeng maulit-ulit yung nangyari sa inyo ng past person mo. May mga ganong case guys, no? Kahit na nagkakabalikan, hindi na maayos yung relasyon kasi nakafocus pa rin sila dun sa mga problems nila sa relationship, diba? Comment down below guys if naka-resonate kayo, okay? In your recent past mga kapiksi, you were very confident on your own, no? Meron tayong presence ng earth sign energy, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaaring earth sign yung person mo, or maaaring may earth element sila sa kanilang natal chart mga kapiksi. Pero nakikita natin in your recent past, you were confident, you were once confident
dito sa love life na to and dun sa relationship bago nagkaroon ng mga hindi magandang pagkakaunawaan siguro sa relasyon. Kaya either naghiwalay kayo or pwedeng hindi naman kayo hiwalay pero nagkaroon ng lamat yung relationship nyo. And your greatest strength, mga kapigsi, is palaban, no? Palaban kayo. So, I'm not sure if palaban in a good way or palaban in a bad way, mga kapigsi. Pero if this is your greatest strength, dapat palaban in a good way. When we say palaban in a good way, dapat hindi kayo sumusuko if in case talaga na gusto nyong pabalikin yung person nyo. Pwede naman kasing mangyari talaga yon. Everything is changeable and malleable. Lahat pwedeng mangyari sa buhay nyo as long as fino-focus yung attention. There are people na kung gusto nilang pabalikin sa kanilang buhay yung mga ex-person nila, nagagawa nila. But there are other people naman na kapag ayaw na nila, ayaw na nila. So, it depends on your preference, mga kapiksi. Pero in your case, nakikita natin na yung iba sa inyo, pinaglalaban talaga because you really want your person back in your life. And palaban kayo. Kumbaga parang hindi nyo isusuko, lalo na kung, let's say for example, legal na asawa kayo, tapos may mga anak kayo, diba? Yun talaga yung mga best case scenario na pinaglalaban yung relationship nila. In the near future, guys, this is going to be a tough road for you. Hindi siya magiging madali. Marami kayong pasan-pasan sa balikat nyo. Marami kayong negative attachment, guys, dun sa mga past circumstances na naging problema nyo. So, again, if you want to have a harmonious comeback nitong person na to, you have to let go yung mga burdens nyo sa relationship. So, kailangan dito magkaroon, guys, ng acceptance and forgiveness. I-accept nyo yung nangyari sa inyo. Kailangan magkaroon ng pagpapatawad para mawala yung mga negative emotions. And most importantly, you have to forget yung mga nangyari. Kasi kung hindi nyo kakalimutan yung mga bigat, yung mga negative circumstances, para siyang bangungot, no? Para siyang bangungot or para siyang anay na sisira sa relationship nyo. So, you have to accept, forgive, and forget. Okay? Alright. Suggested approach, mga kapiksi, you are strong. At saka yung iba sa inyo, guys, talagang meron kayong kakayahan or hindi naman kakayahan, parang mapapaamon nyo itong person nyo because of your own confidence. Okay? Yung confidence mo, yung pagiging attractive mo, ganyan. Especially if you love yourself, mga kapiksi. If you focus your energy on yourself and loving yourself and respecting yourself, mas nagiging attractive ka sa paningin ng ibang tao and mas nagiging attractive ka sa paningin ng iyong past person, mga kapiksi. Okay? And in your case, guys, you also need to let go of control issues, no? You have to understand na hindi mo makokontrol yung person mo. The only thing that you can control is yung perception mo about the person, mga kapiksi, hindi yung person mo mismo. So you should avoid manipulating or controlling your person, mga kapiksi. Okay? And what you need to know, guys, this is going to be a hard work for you. Kailangan ng effort. Kung gusto mo talagang pabalikin siya, kailangan mo ng effort, kailangan mo ng tiyaga, pagtitiis, and consistency. That's why yung mga nakikinig ng subliminals natin, no, very consistent sila. Even if wala silang nakikitang resulta, they just keep on listening, and then bigla na lang sila magko-comment one day na nag-work na sa kanila. So, that's the same consistency and pagiging persistent na gusto nyong gawin, no? Even if you're not seeing results yet, kasi hindi naman yan agad-agad, hindi yan madalian, guys, no? Especially if you have a lot of negative stories, you have to put in a lot of effort para talagang mag-work yung inyong relationship, mga kapiksi. Your hopes and first, this is more on hopes, no? Makikita at makikita, ma-recognize at ma-recognize ka ng person mo, lahat ng effort mo, lahat ng ginagawa mo, you will be appreciated, mga kapiksi, and tutumbasan yan ng person mo pagdating ng araw. Ibig sabihin, hindi mapupunta sa wala yung mga bagay na ginagawa mo right now.
tutumbasan at tutumbasan yan ng person mo. Okay? So, if in case na huwag kayong manghinayang guys, no, sa, lalo na kung mahal nyo naman yung person nyo, diba, and gusto nyo talaga yung relationship, huwag kayong manghinayang dun sa effort na binibigay nyo, pero huwag nyong kakalimutan yung sarili nyo guys. Okay? Kasi sometimes yung buong mundo nyo, pinaikot nyo na sa SP nyo, nakalimutan nyo na yung sarili nyo, diba? So make sure na huwag nyong kakalimutan yung sarili nyo in the process, mga kapiksi. And yung potential future mga kapiksi, no, maaring maka-experience kayo ng toxicities dahil sa third party. Pwedeng ito yung nagiging dahilan if in case na hiwalay kayo ng person mo, mga kapiksi, and if in case na pinapabalik mo siya sa buhay mo, this is going to be a hindrance. Parang ito yung nagiging balakid sa relationship nyo, especially if mayroong third party na involved dun sa relationship nyo. Third party can be anybody, pwedeng mistress or kabet, pwedeng barkada, tropa, masamang bisyo, pwedeng mga magulang, families na nag-o-oppose dun sa relationship nyo, trabaho, ganyan. Anybody can be a third party, which means na nagiging balakid, external circumstance or person na nagiging balakad sa relationship nyo. Those are considered third parties. And in your case, mga kapiksi, in the future, you will experience toxicities because of third parties involved dun sa relationship nyo. But then again, if you persist, you have to focus your energy on yourself. On yourself, mga kapiksi, kailangan i-focus mo yung sarili mo, yung energy mo dito, hindi dito. Kasi kapag finocus mo yung energy mo dito, this will definitely appear. Pero pag finocus mo yung energy mo on yourself, mawawala yan. Mawawala yan, okay? How? Bakit ganun, kapiksi? Because your energy flows where your attention goes. Okay? Your energy flows where your attention goes. So, kung nasan yung focus ng attention mo, nandun yung energy mo. Therefore, yung mga hindi mo pinapansin, wala silang energy. They will not exist in your reality. Kaya yun nawawala yung mga third parties. Okay? So, you have to focus on yourself. Focus on becoming a better version of yourself. Focus on yourself and on your person para yun lang yung mag-reflect sa iyong quantum bubble, sa iyong 3D, sa iyong physical reality. Alright? So, comment down below guys if naka-resonate kayo. It's a love story. Guys, no? So, hindi naman natin napipili kung anong klaseng energy yung lumalabas. But in your case, Leo, this is more on love story. So, comment down below guys if naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung additional namin sa iPars inyo, Leo. Habang sinashuffle ko tong cards guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course, kapiksi. Sobrang ganda talaga yan and magbabago talaga yung takbo ng buhay mo kapag in-apply mo yan, mga kapiksi. Meron din tayong 1 free pampaswerte subliminal until September 30 guys. So mag-avail na kayo ng course. So ito yung mga additional na mensahe sa inyo, mga kapiksi. Totally not related dun sa reading, pero maaring kailangan nyo tong marinig guys. For some of you guys, no, notice your recurring physical and emotional feelings as they signify divine guidance. So for some of you guys, pakiramdaman nyo yung pakiramdam nyo. Okay? Kasi especially your intuition guys, because yung intuition natin, yan yung
pamamaraan ng mga gabay natin para gabayan tayo sa tamang landas. Okay, so listen to your intuition, yung mga pakiramdam nyo, talasan nyo, mga kapiksi. And kapag sinunod nyo yan, hindi kayo maliligaw ng landas. Alright? And additional message guys, no, for some of you, maaaring nagiging tool kayo or daan, ganyan, para magbigay ng parang advice ba? Although, yung iba sa inyo parang I'm sensing na yung iba sa inyo kayo yung may kailangan ng advice, especially pagdating sa love and relationship. Pero due to your experience, mga kapiksi, no, pwede rin kayo magbigay ng advice sa ibang tao na nakaka-experience din ng same problem. Kagaya nyo, yung mga pinagdaanan nyo, yung mga do's and don'ts, siguro ganyan. You may provide counseling sa ibang tao, and in that case, no, parang nagbibigay kayo ng inspiration sa kanila para maging malakas at matatag din sila sa mga pinagdadaanan nila, the way na naging malakas at matatag kayo sa mga pinagdadaanan nyo. Alright? Okay. So, comment down below guys if naka-resonate kayo sa mga messages para sa inyo, Leo. Ito guys, yung ating 2024 kapalaran, no? Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapiksi, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.